pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Wag! Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi mo ba naisip? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos, yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad, anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. God is like, nagpatawad ka, iba yung anak kong ito. Napakabuti ng anak kong ito. Iba sa lahat ng mga anak ko. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdodonate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayad ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asawa mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa iyo na anak niya. Kaya nga minsan siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan. Anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa iyo, anak. Siya ba nagsasabi? Kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa iyo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa iyo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa iyo, sa isip niya o baka sabihin niya sa iyo, anak, iba ka, anak ko. Alam ng anak mo kung paano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ko pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung
pang-aalipusta o panlalait na ginawa ng biyanan mo sa'yo. Alam niya yon. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin, salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin. Huwag mong habulin ang gustong umalis sa iyong buhay. That's a very important lesson. Do not chase people who do not want to stay in your life. Kung ayaw ka, bayaan mo sila. Amen? Isa po sa mga pinaka nakakalungkot na pangungusap na mababasa natin sa Ebanghelyo ay yung narinig nating binasa ngayon. It says that many of the disciples of Jesus returned to their former ways of life and no longer walk with Him. Ibig sabihin, marami sa mga alagad niya, marami sa mga sumusunod sa Kanya, dahil hindi siya maintindihan, dahil hindi matanggap yung Kanyang turo, iniwan siya. Umalis at pinabayaan siya. Hindi po ba nakakalungkot yun? Pero tingnan niyo po, hinabol ba sila ni Jesus nung umalis ang mga taong ito? Hindi. Di po ba? Umalis sila, pinabayaan niyang umalis sila. Ayaw siya. Hindi niya hinabol yung mga taong hindi siya tanggap. Yan din ang paanyaya sa atin. Kung ayaw ka, kung lalayo ang mga tao sa iyo, kung hindi ka tanggap, bayaan mo sila, huwag mo silang hahabulin. Kaya, kung ayaw ka ng biyanan mo, bayaan mo siya. Amen? Kung ayaw ka ng katrabaho mo, sinisiraan ka o ini-snap ka, anong gagawin mo? Bayaan mo siya. Amen? Kung ayaw ka ng kapitbahay mo, kung ayaw ka ng kasama mo sa church, o kasama mo na nagsaserve sa simbahan, anong gagawin mo? Huwag mo nga habulin. Hayaan mo siya. Remember this, my dear friends. People who leave you do not deserve you. Di po ba? Kung iniwan ka, hindi para sa iyo ang mga taong iyon. And please, do not stay with people who disrespect you. Kung hahabulin mo yung mga taong ayaw ka, at inaabuso ka, pinapahiya ka, dinadown ka, they make you feel bad, and they make you feel the worst in your life. Please, have a little respect with yourself. Huwag mong babaguhin ang sarili mo para lang i-please ang ibang tao. Amen? Kawawa ka. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo.
Kasi kailangan nating unawain ito, mga kaibigan. People come into our life just for a season. People come and go into our life. May panahon at may oras lang ang pagdating at pananatili ng ibang tao sa ating buhay. When people leave us, allow them. Why? Because it means they are not for you. Kung mananatili ang isang tao sa buhay mo, ibig sabihin, para sa'yo ang taong yun. Pag nandyan ang taong yan sa buhay mo, hinahayaan siya na manatili ng Diyos dyan. Para saan? Para ikaw ay maging mas mabuti. Para ikaw ay lumaki. Para ikaw ay lumago. Remember that. People in our lives come and go. And they are for our own good. They are for our own growth. Pag umalis ang isang tao sa buhay mo, para din yan sa iyong paglago. Para maging mas mabunga ka. Para mag-grow ka. Do not hold on to people in your life. Because their absence may also help you. Amen? May karanasan tayong ganyan, hindi po ba? Na hindi nananatili minsan ang mga tao sa buhay natin. No matter how much you like them, no matter how much you love them. Sometimes you have to accept that people have to go out in your life. There is just a certain time and there is a certain season that they should remain in your life. Minsan, meron tayong mga best friend, hindi ba? Napaka-close natin dati, bigla-bigla. Di ka na lang kakausapin. Minsan, meron kang kaklase na pagkatapos nyo ng high school, ng college, di na kayo nagkikita. Minsan, meron ka ding kapatid na kung saan sumakit ang loob sa iyo. Wala ka namang ginagawang masama sa kanya, tinutulungan mo siya, pero ayaw kang kausapin, ayaw kang makita. Ganun talaga. Minsan, mahal na mahal mo ang asawa mo, pero nagkasakit siya at kinuha siya ng Panginoon. We have to accept that people are not forever in our lives. People are not forever to remain in our life. Please do not hold on to people. No matter how much you like them, no matter how much you love them. There is only one thing that we should hold on. It is the Lord. Tandaan niyo po yan. Kasi minsan, pag nakahawak ka sa mga tao, pag ayaw mo silang umalis sa buhay mo, makikita mo masasaktan ka sa kanila. Amen? Madalas, nadidisappoint tayo, nabibigo tayo, dahil nalulungkot tayo dahil sa ibang tao. Pero tandaan niyo po ito yung mabuting balita. If you hold on to Jesus, if you hold on to the Lord, you will never be disappointed. You will always be happy. At ito yung na-realize na San Pedro, sabi niya, Panginoon, iiwan ka ba namin? Kasi nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. You have the words of eternal life. Please remember that people will not remain in your life forever. But God will.
And that is the most important. Yun yung pinakamahalaga. Kahit na umalis ang mga tao sa buhay mo, basta't wag lang ang Diyos. Dahil nasa Diyos ang iyong buhay, buhay na ganap, ang iyong tuwa at kapayapaan ng iyong buhay. Tanong, sino yung mga tao na umalis na sa buhay mo? Dasal mo sila. At naway palagi natin makita at maramdaman, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Yan ang ating pasalamatan. Yan sana magbigay ng tuwa sa ating mga puso at kalooban. A woman's Amen? Kaya nga po, kapag bugnot ang isang tao, Amen? Kaya nga po, Amen? Kaya nga po, kapag bugnot ang isang tao, kapag mainit ang ulo niya, kapag malungkot yung iyong kakilala, tandaan niya po ito, huwag niyong iisipin agad-agad na masama ang ugali ng taong yan. Unawain mo siya, baka pagod lang siya. Amen? So ask yourself that question. It is good to reflect today. What tires me? Because when you are tired, it drains all of your goodness. It drains all of your love. It drains your capacity to hope. Bakit ka ba pagod na pagod? Tatlo pong bagay. Bigyan nyo ng pansin ang pinagmumulan ng ating pagod minsan sa buhay. Una, pagod ng katawan. No matter how much you love what you do, no matter how much you are happy with what you're doing, no matter how much motivated and dedicated you are in your life, your body will become tired and exhausted. Kailangan po natin tanggapin yan, mga kapatid. May hangganan, may limitasyon ang ating mga katawan. Hindi mauubos ang trabaho natin dito sa buhay. Marami tayong mga obligasyon, mga responsibilidad, at marami din tayong gustong gawin sa ating buhay. Hindi natin kayang pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay. Minsan nga naglalaban pa ang iyong isip at puso. Hindi po ba? Kahit na sabihin mo, bata ka pa. Kahit na sabihin mo, busog ka sa pagkain. Kahit na malinaw para sa iyo ang iyong mithiin, ang iyong mga pangarap, may kahinaan ang iyong pangangatawan. As the Lord said that our flesh, our body is weak. Your spirit may be willing, but your body is unable to do what your soul wants. We have to understand that. We have to accept that. Bibigay at bibigay ang iyong katawan. And the Lord knows how weak our body is. Jesus is concerned with our health. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod na. Sabi ni Jesus yan, being tired is a signal from your body that you should stop and rest. Marunong ka naman sanang makinig sa iyong katawan. Ang kabanalan ay ang pag-aalaga din ng pangangatawan. Dahil ang katawan na ito galing sa Diyos. So kung gusto mong ipakita na ikaw ay talagang sumusunod sa Diyos, gumagalang sa Diyos, unahin mong ipakita sa paggalang, pag-aalaga, pag-ingat sa iyong pangangatawan. Amen? Kaya nga po, sabi ni San Agustin, take care of your body as if you will live forever, and take care of your soul as if you will die tomorrow. Hindi lang kaluluwa,
ang dapat nating alagaan at ingatan. Kailangan din natin bigyan ng pansin ang ating mga katawan. You can never love without a body. Amen? And it will be very difficult for you to do God's will if you get sick. So invest in your rest. Remember, holy people knows how to rest, how to sleep, how to stop from their work. Kabanalan din yung tumitigil, nagpapahinga at inaalagaan ang pangangatawan. Pero pangalawa, meron din pong pagod dahil sa ating mga pag-iisip. Minsan, meron palang mga kagising-gising, pagod na. Di po ba nakakapagtaka yun? Buong gabi na nagpahinga, natulog, pagkagising, makikita mo, lupay-pay, latang-lata ang kanilang mga katawan. Ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang gumalaw, gusto lang nila nakahiga. Meron silang problema. Isa talaga sa kinakapagod natin, yung kakaisip mo sa iyong mga problema. Napakalikot kasi ng isip ng tao kapag hinahayaan mo yan ng tumakbo, yan ang nakakapagbigay sa iyo ng pagod. Remember, your mind can become your heaven or your hell. Your thoughts can become your medicine or can become your poison. What really makes us tired sometimes is our mind slipping from the past to the future. Many times we regret what we have done in the past. And sometimes we are worried, anxious of what is going to happen in the future. Ito talaga ang nakakapagbigay sa atin ng pagod. Yan ang sumisip-sip ng iyong lakas at enerhiya. Kapag hinahayaan mo ang isip mo, pumupunta sa mga bagay na nakalipas, pagkatapos walang kontrol, pupunta naman sa kinabukasan. Tingnan niyo po ang mga bata. Di niyo po ba napansin? Sobrang lakas nila, may gana sila, napakalikot nila, laro ng laro, kumakalikot ng kumakalikot, sigaw ng sigaw, lukso ng lukso. Wala naman pong bata na pagod na pagod. Hindi po ba? Pwera na lang kung may sakit yan. Pero pag sinabi mong bata, alam natin, pagkagising niya sa umaga, wala nang hinto, napaka-energetic. Nag-i-enjoy sila palagi. Saan nila kinukuha yung lakas nila? Kasi ang mga bata, nabubuhay sila sa kasalukuyan. That is the secret of the strength and the energy of little children. They live in the present. They do not worry about the future. They do not regret anything in the past. Ang mga palaging pagod, ang mga matatanda. Hindi po ba? Bakit ang mga matatanda palaging pagod na pagod? Kasi ang buhay nila nandito lang sa isip. Merong galit, may inis, dahil inaalala yung nakalipas, hindi pa makapag-let go, hindi pa makapag-move on. Ang matanda, warrior. Palagi na lang nag-aalala, ano kayang mangyayari bukas? Gagaling kaya ako? Makakabayad kaya ako ng mga utang? Paano kami magkakasundo? Paano na lang ang aking mga anak? Paano na lang ang aking mga apo? Yan ang nakakawala ng iyong lakas. Yan ang dahilan ng iyong kapaguran. Kaya nga po, maalala niyo ang ating Panginoon, di ba? Turo niya, maging katulad kayo ng mga maliliit na bata. At paano tayo makakamuka ng mga maliliit na bata? Kamuka ng isang maliit na bata, umasa ka. Ang isang maliit na bata, walang inaalala pag nandyan ang matanda. At yan din po ang paanyaya sa atin. Hindi ka naman kailangan mag-alala kung alam mo nakabantay ang makapangyarihang Diyos sa iyo. Wala ka naman dapat ikagalit at ikainis dahil tayo ay palaging pinapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Kung pinatawad ka ng Panginoon, bakit hindi ka marunong magpatawad sa iba? Para maging peaceful ka, para maging payapa ka. Huwag mo nang dinadala-dala yung iyong mga inis at galit. Hindi mo naman kailangan yan sa iyong buhay. Hindi po ba? My dear friends,
Be mindful and aware of God's presence. That will give you rest. Put your mind always to God. Please be present, be conscious to God. Hayaan mo muna yung mga problema. Basta't nandiyan ka sa Diyos, naiisip mo siya, nakikita mo siya, palagi ka malakas. Amen? Pangatlo't kahuli-hulihan, meron din pong pagod na nagmumula dahil sa ating mga pagkakasala. Opo, masarap ang gumagawa ng kasalanan. Amen? Aminin. Pero, aminin din natin, nakakapagod din ang gumagawa ng kasalanan. Ang kasalanan, masarap lang naman yan sa umpisa. Pero habang tumatagal, nakakasakit na, nakakapagod na. Nakakita na po ba kayo ng lasing na maliksi? Wala pa po, no? Nakakita na po ba kayo ng lasing na matino? Wala pa po, no? Ang pinagtatakan ko po ito, kapag lasing ang isang tao, pansinin niyo po, di ba? Hirap na siyang maglakad ng diretsyo, na-out of balance na siya pag naglalakad siya. Pero, bakit ang mga lasing, alam na nila na hindi sila makatayo, makalakad ng diretsyo, ng mabuti, magmumotor pa, sasakay pa ng kanilang motorsiklo. Kaya ang dami po mga naaksidente at namamatay. Hindi naman talaga nakakalakas ang alak. Iniisip mo lang, pero ayaw mong tanggapin ang epekto nito sa iyong pangangatawan. Nangihina ka at sinisira mo iyong katawan. Yung mga nangangalunya, kapag meron tinatago na relasyon, di ba? Nakakapagod din. Nauubos yung lakas, yung atensyon, yung pera. Tinatago mo yung cellphone mo sa asawa mo. Nagbubura ka ng messages para hindi kayong makita, para hindi kayong matuklasan. Pinapalaba mo yung iyong damit agad-agad para hindi maamoy yung pabango ng iyong kalabuyo. Nakakapagod din po. Nagsisinungaling. Tingnan nyo, bantayan nyo. Pag nagsisinungaling ang tao, yung kanyang mata, galaw ng galaw, hindi ka matignan ng diretso sa iyong mata, pinagpapawisan. Yan ba ang binibigay na lakas ng pagkakasala? Inaalis ang iyong gana? My dear friends, sin will never give you peace. Amen? You can never fully rest if you know you're living in sin. And sin drains our life and energy because sin is the opposite of what God wants. Tanging ang Diyos lang ang bibigay sa iyo ng panibagong buhay at lakas. Hindi ang demonyo. Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin masarap ang iyong nararanasan. Yan ang nagpapalakas sa iyo. Kasi minsan, meron din po mga mabibigat, mahihirap na karanasan. Pero yan ang nakakapaggising ng ating mga diwa. Tingnan niyo po yung mga nagja-jogging ng umaga. Pinapagod nilang kanilang katawan pero very energetic sila ng buong maghapon. Yan po ay isang kabalintunaan. That is the irony that when you exercise, you drain your body, you are being energized, you are being strengthened. Hindi lahat na nakakapagbigay sa iyo ng sarap ay makakapagbigay sa iyo ng lakas. Tandaan niyo po yun. What makes us tired sometimes is not what you do, but you are tired because you are not doing it happily and gratefully. Kung gusto mong maging masaya, dapat kung ano mang ginagawa mo, palagi kang magpasalamat at maging masaya. Mababawasan ang iyong pagod. Isa lang ang sagot sa pagod ng iyong kaluluwa. Connection sa Diyos. Kaya nga po, when your soul is tired, the answer is not pleasure of the flesh. But if you want to be strengthened, have a real, meaningful, and deep connection with God through prayer. As St. John of the Cross said, a soul that walks in love neither rests nor grows tired. Ang ganda po nun. Ulitin ko. A soul that walks in love neither rests nor grows tired. Kaya nga kung gusto mong palaging maging malakas, magkaroon ng gana, punuin mo ang iyong puso ng pagmamahal. Palagi mo sanang maunawaan lahat ng ginagawa mo
ay dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iyong kapwa at pagmamahal sa iyong sarili. Ano ang kinakapagod mo? Saan nagmumula ang kapaguran mo? Pagod ba ang iyong katawan? Magpahinga ka, uminto ka muna, matulog ka kasama ang Diyos. Pero pangalawa, baka naman pagod ang iyong isip. Alay mo sa Diyos lahat ng iyong inaalala. Huwag mong masyadong isipin yan. Isipin mo at paniwalaan mo, may ginagawa palagi ang Diyos para sa ikabubuti mo.